Welcome to 11th Witch, Tagalog Horror Stories. Valentine's Day, gabi ng pag-ibig, pangako, at pag-asa ng forever. Pero paano kung ang mga inaasahan mo ay kabaliktaran ng mangyayari ngayong Feb 14? Sa gabing ito, may mga naghihintay ng text, may mga naghihintay ng tawag, at may mga naghihintay sa dilim para sunduin ka. Dinner for two. Hi po, Miss 11. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Daniel. May kaibigan po akong subscriber nyo. Naisipan po naming ipadala sa inyo ang kwento kong kababalaghan. Baka po sakaling mapili nyo para sa channel nyo. At Happy Valentine's Day din po sa inyong lahat. Mag-uumpisa po ang kwento ko sa probinsya kung saan ako lumaki. May isang restaurant sa bayan namin na paminsan lang kung magbukas. Wala itong pangalan. Wala din pong karatula. Mukha lang siyang abandonadong gusali sa gilid ng kalsada. Sa loob ng mga taon, madalas sarado ito. Pero tuwing araw ng mga puso, bigla na lang siyang magbubukas. Hindi mo hahanap-hanapin ang restaurant na to, Miss 11. Pero ang nakapagtataka, bigla mo na lang siyang naaalala pag malapit na ang Valentine's Day. Parang isang idea na hindi naman talaga sa'yo nanggaling. Na parang nilagay na lang bigla sa isip mo. Ganon na nangyari sa amin ng girlfriend ko, si Mila. 5 taon na kami noon. Hindi perpekto ang relasyon namin. Pero kahit kailan, hindi sumagi sa mga isip namin na magkakahiwalay pa kami. For our Valentine's date, we decided na sadyain yung restaurant sa bayan. Kahit na alam naman namin na baka sarado yun. Pero pagdating namin dun sa area, nakabukas lahat ng ilaw sa loob. Madilim sa labas. Bakante ang parking lot. Pero parang madaming tao sa loob na masisilip mo sa malalaking bintana niya. Pagpasok namin sa restaurant, ang unang tumama sa akin ay ang katahimikan. Hindi yung katahimikang nakaka-relax, kundi yung tahimik na di nalalayo kapag nasa sementeryo ka ng gabi. Lalo na yung pagsalubong ng hangin sa pagpasok namin sa pintuan. May ibang mga nagde-date, nakaupo, magkaharap, may kandila sa gitna ng bawat mesa. Nung una, di ko agad napansin na mga hindi pala sila nag-uusap. As in, nakaupo lang sila at magkaharap lang. Parang sabay-sabay lang silang humihinga. Ang weird, di ba? May isa kaming mesa na nakitang bakante. Hindi kami agad umupo sa mesang yon. Nilingon namin kung may waiter ba na lalapit para mag-assist. Pero kahit saan kami tumingin, wala kaming makitang waiter. Umupo na kami kasi baka maunahan pa kami, sabi ni Mila. Pagkaupo namin, hindi ko alam kung saan nanggaling ang isang lalaki na naglagay ng mga platong may pagkain na sa mesa namin. May bigla namang lumapit na babae. Tapos sabi, buti daw dumating kami na parang akala mo naman may reservations kami. Nagpasalamat kami at tinanong kung kanino yung pagkain sa mesa hindi pa naman kami umuorder. Sabi nung babae, sa inyo po yan.
It's on the house. Nagulat kami pero nagpasalamat pa din. Siyempre, libre eh. Sino ba naman ang aayaw? Saktong-sakto nga, Miss 11. Yung pagkain na nakahain, yun talaga ang paborito naming dishes. Habang kumakain kami, napansin ni Mila na kakaiba ang galaw ng mga tao. Kapag uminom ang lalaki sa kabilang mesa, iinom din ang babae. Kapag ngumiti ang isa, susunod ang isa. Di ko po sinasadyang napatingin ako sa sahig. Nung una di ko kaagad napansin pero habang tumatagal ang titig ko, doon ko nakita na sa bawat mesa, isa lang ang may anino sa kanila. Sinabi ko yon sa girlfriend ko. Tinanong ko siya kung tama ba yung nakikita ko. At sabi nga niya, yun din daw ang nakikita niya. Na kahit anong anggulo, iisa lang talaga ang anino nila. Bumulong si Mila na para bang nanghihina. Nag-aya siya na umalis na daw kami kasi parang kinikilabutan na daw siya. Sabi ko, sige. Pero bago kami umalis, sinabihan ko siya na kunin na niya ang bill at mag-CR muna kami. Sabay kaming tumayo at naglakad para magbanyo. Doon ko napansin ang salamin sa dulo ng restaurant. Nakita ko ang reflection naming dalawa. Pero ako lang ang gumagalaw at ako lang ang nakatayo. Si Mila, nandun pa rin siya sa mesa namin, nakaupo na parang may hinihintay. Napahinto ako sa paglalakad. Dahan-dahan akong lumingon sa mesa namin kanina. Alam mo yung pakiramdam na biglang kumulo ang tiyan mo at biglang uminit? Ganun po ang pakiramdam ko habang nililingon ko si Mila. Nang bigla siyang tumayo. Tumakbo ng napakabilis at dinamba ako sa sahig. Nawalan po ako ng malay noon, Miss 11. Nagising ako sa loob na ng kwarto ko sa bahay namin. Wala akong maalala kung paano ako nakauwi o kung ano ang nangyari kay Mila. Ang huli ko na lang naaalala ay ang mukha niya na palapit sa akin habang abot tenga ang ngiti niya na parang punit na ang kanyang bibig. Agad ko siyang tinawagan. Nakatatlong miss call at ilang text ako sa kanya pero di niya ako sinasagot. Napilitan po akong pumunta sa bahay nila ng sobrang aga. Pagdating ko doon, naabutan ko na maraming tao sa labas ng bahay nila, pati na din sa loob. Sinalubong ako ng tatay niya, Miss 11. Di daw nila makita si Mila. Kanina daw madaling araw, pagkagising ng tatay niya, nagkakape daw siya habang nakadungaw sa bintana. Napansin daw niya na naglalakad si Mila palabas ng gate. Tinawag daw ni Tito pero hindi man lang lumingon o kaya man lang sumagot. Hanggang nung nakalabas na siya ng gate, doon na lang sinundan ni Tito. Nung nasa labas na din ng gate si Tito, hindi na daw niya makita si Mila, na parang nawala na lang daw ito na parang bula. Kahit gaano kalayo niya itong tanawin, di na daw talaga niya makita. Tinanong ako ng mga kapatid ni Mila kung nag-away ba kami nung gabing yun. Napaisip ako. Bakit naman nila nasabi na baka nag-away kami? Sabi ni Kuya Bert, hinatid ko daw si Mila kagabi, Miss 11. Umiiyak daw si Mila na pumasok sa bahay nila. Habang ako naman daw ay ngiting-ngiti pero hindi daw ako sumasagot o hindi ko man lang sila kinausap.
Bigla na lang daw akong tumalikod at umalis. Nang katukin daw nila si Mila sa kwarto niya, sumagot daw naman ito. Pero masaya na daw ang tono. Nagbiro pa nga daw. Kaya akala nila okay lang siya. Ang hirap ipaliwanag sa pamilya niya na di ko naaalala na hinatid ko si Mila. Mas mahirap pa na ipaliwanag ang huling beses na nakita ko siya. Maniniwala ba sila na nung huling beses kong nakita si Mila ay para siyang sinapian? Na di ko makilala ang mismong mukha ng girlfriend ko? Maniniwala ba sila na hindi ko alam kung anong nangyari? Matagal namin siyang hinanap. Inireport sa pulis at hinintay na umuwi. Pero wala kaming Mila na dumating. Miss 11, that was 10 years ago. Sa ngayon, may asawa at anak na po ako at nakabase na dito sa Manila. Bigla akong naisipan na i-share ang kwento ko na to dahil last week lang, nakita ko si Mila sa harap ng bahay namin ng family ko. Nakangiti na parang abot hanggang tenga na halos mapunit na ang bibig niya. May iniwan siyang invitation sa gate namin. Dinner reservation. Table for 2. February 14, 2026 at 8 p.m. One vacancy, room 217. Magandang gabi po, Miss 11. Isa po akong bagong subscriber ng 11th Witch Tagalog Horror Stories. Meron po akong kwento na gustong i-share sa inyo and sa mga subscriber nyo na mahilig sa mga horror experiences. Baka po sakaling mabasa nyo ito before Feb 14 sa Valentine's Day. Ako si Marco, dating night shift receptionist sa isang lumang motel sa Baclaran. Hindi ko na po sasabihin ang pangalan ng lugar kasi operational pa din yung motel until now. Matagal na po ang motel na to sa Pasay at sigurado marami din po ang may alam ng motel na to. May kakaibang vibes po talaga ang motel na yon. Sa lobby may amoy ng lumang disinfectant at sigarilyong matagal nang nakabaon sa kortina. Ang ilaw dilaw, parang laging pagod. At ang orasan sa pader, palaging mabagal. Noong una kong linggo sa trabaho, may napansin agad ako. Tuwing may nagbabanggit ng Valentine's Day, biglang tumatahimik ang mga staff. Tapos may isang kwartong hindi binabanggit ang room number na parang akala mo naman secret. Hanggang ako na mismo ang nakapansin sa logbook na may isang room ang hindi pa ata napa-occupy sa guest since nung nag-work ako doon. Room 217, dulong corner room. Gabi ng Valentine's Day, nang mangyari ang lahat. Puno ang motel, hindi lang sa amin. Pati na din yung ibang mga motel dito na katabi lang namin. Halos lahat ng check-ins ay magkasintahan o kaya naman mag-asawa. May masaya, may pilit, may tahimik na parang mas maraming problema kesa sa love life. Bandang 10:00, may isang partner na pumasok. Hindi sila sweet, hindi sila nag-uusap. Ang babae mahigpit ang hawak sa bag niya. Yung lalaki pawis na pawis kahit malamig ang aircon. Nung silipin ko ang vacancy namin, wala na po akong makitang available
kundi room 217. Bago ko pa ma-inform sa guest, ay pinigilan agad ako ng kasama ko sa shift. Sabi niya hindi daw available. Nang marinig ng guest na wala nang available na room, nakiusap siya kasi daw ilan na ang napuntahan nila na motel. Lahat full. 2 oras na daw silang paikot-ikot sa Baclaran. Hindi man sang-ayon yung co-worker ko, ay binigay ko sa kanila ang room 217. Willing pa silang bigyan kami ng tig 1.5 if bibigay namin sa kanila ang room. So pumayag po ako. Nang tawagan ko ang housekeeping para ipaprepare yung kwarto, nagulat sila nung sabihin ko na room 217 ang aayusin nila. Ang sagot sa akin, ako na lang daw ang mag-prep. Sabay bagsak ng telepono. No choice ako, Miss 11. Ako ang sumama paakyat sa guest kasi walang ibang staff ang willing. Sumakay na kami ng elevator. Nung iabot ko sa guest ang susi, may naramdaman akong dumaan sa likod ko. Parang may humaplos sa batok ko. Malamig, mabagal. Medyo napaisip ako. Bakit ganon nasa loob kami ng elevator. Tapos ang bagal pa nung pagdaan ng malamig na hangin. Na-distract na lang ako sa iniisip ko. Nung iabot naman sa akin nung guest yung tip ko na 3,000 pesos. Habang naglalakad kami sa hallway papunta sa corner room number 217, nag-iiba ang pakiramdam ko na para bang kinakabahan ako pero hindi ko alam kung bakit. Nung nasa harap na po kami ng room door, nagulat ako nang binuksan ko kasi nakaprep na po yung room. Malamig na ang loob, malinis at mabango. Pumasok na po yung 2 guest. Sinabihan pa nga ako na isabit ang don't bother sign sa pintuan. Pagkatapos po nun, bumaba at bumalik na po ulit ako sa reception area. Makalipas ang 20 minuto, nagring ang phone. Internal line, room 217. Front desk, sabi ko. Sa kabilang linya, may narinig akong hinga ng babaeng parang paiyak na. Kuya! Pabulong na boses niya. May babae po dito. Po? Sino pong babae? Kuya, may kumakatok po sa pintuan. Sinabihan ko si ma'am na wala naman akong pinapaakyat na kahit sino sa room nila. At lahat ng staff ay nasa baba. Kaya walang kakatok sa room door nila. Hindi po sa room door galing yung katok. Sa pintuan po ng CR galing. Sa loob po ng CR. Tapos, may sumingit na boses ng babae. Basag. Parang galing sa ilalim ng tubig. Bumubulong ng tulong. Biglang naputol ang linya. Tinawag ko ang guard. Pagdating namin sa room 217, nasa labas na ang 2 guest namin. Nakabalot sila sa puting kumot at namumutla na parang malapit nang mawalan ng malay. Ayaw pumasok ng guard. Kahit ano pang pilit ko ayaw talaga. Hanggang dumating si Ma'am Rosa, ang pinakamatandang supervisor ng motel. Cleaning staff yan, sabi niya. Taon-taon siyang ganyan kapag nabubuksan ang kwartong to. Bakit ba kasi pinabuksan nyo? Si Lena raw ay 18 years old noon. Baguhan,
masipag. Laging pumapayag mag-OT tuwing Valentine's Day dahil kailangan niya ng pera. Noong February 14, 2018, hindi na siya umuwi. Natagpuan siya kinabukasan, patay sa loob ng room 217. May pasa, may sugat, may palatandaan ng pakikipaglaban, hubad at nakalubog sa tubig at sa dugo. Pero ang nakalagay sa report, accident. Nadulas daw sa banyo. Miss 11, alam nilang lahat na hindi yon totoo. Dahil alam nila na isang regular guest ng motel ang may gawa sa kanya nun. Pagkakuha ng mga naka-check-in na mga gamit nila, umalis na sila agad ng walang pasabi. Habang lumalalim ang gabi, mas dumarami ang reklamo. May babaeng naglilinis ng hallway habang umiiyak at naririnig sa room ng mga guest. May umiiyak sa laundry room na naririnig naman ng mga staff. May kumakatok sa pinto 3 beses, pero pagbuksan mo ng pinto, wala namang tao. Bandang 3:00, nawalan ng kuryente ang kalahati ng motel. Emergency lights lang ang bukas. At doon ko po siya nakita. Sa dulo ng hallway, nakaputing uniforme, basang buhok. May pulang bakas na sumusunod sa bawat hakbang niya. Nang lumingon siya, wala na po siyang mata. Pero umiiyak siya at nakabukas ang bibig niya na parang napakalaki na sumisigaw at humihingi ng tulong. Siguro Miss 11, sa sobrang takot ko nawalan po ako ng malay. Kinabukasan, di na po ako pumasok ulit ng trabaho. Ginamit ko na lang po yung 3,000 na tip ko para maghanap ng bagong mapapasukan. Ako po si Marco, dating receptionist sa motel sa Pasay, at ito ang Tagalog horror story ko. Hi Miss 11, itago niyo na lang po ako sa pangalan na Jetro. Isa po ako sa libo-libong estudyante dito sa Manila. Mga nagsisiksikan sa University Belt. Napansin ko po na wala pa po kayo na-feature na urban legend dito sa channel mo. Kung okay lang po, baka magustuhan niyo po itong story sa university namin. Isang kwentong sinasabing galing daw sa true events. Hindi ito basta urban legend. May mga pangalan dito na pag chinek mo sa yearbooks ay talagang nag-e-exist. May mga events na pag chinek mo online ay talagang nangyari. Miss 11, di ko na po sasabihin yung name ng school ko ha, baka makick out ako eh. One time, habang nakatambay kasama ang mga bago kong classmates sa uni, may nakwento silang mga events sa akin na may pagka-spooky ang tema. May paulit-ulit na incident throughout the years na walang official explanation pero palaging nangyayari tuwing February 14. And makikita mo daw talaga sa university logbook reports ang mga incidents na ito like 17 years back. 2009 ang unang report. Bandang 12:00 ng hating gabi, may isang babaeng student ang nakitang patay sa loob ng dorm. Walang signs ng forced of entry, walang sugat. Ang cause of death sa report, undetermined. Pero sa remarks ng duty guard may nakasulat,
Cell phone recovered. Received message at 11:59 p.m. from unknown number. Hindi yon pinansin noon hanggang sa maulit. 2011 naman ang sumunod. Isang lalaking estudyante natagpuan sa CR ng library. Nakalak mula sa loob. Parehong detalye. Walang sugat, walang ebidensya ng foul play. Sa incident report, may kaparehong linya. Last activity on phone, 11:59 p.m., February 14. Noong 2013, 3 na po ang kaso. Doon na nagsimulang mag-usap ang mga tao. Hindi official, hindi sa media. Sa pagitan ng mga guards, janitors, at dorm managers lang. May isang guard ang nagsabing may napansin siyang pattern. Lahat ng biktima, mag-isa nung gabing yon. Lahat single. Lahat may natanggap na text bago mag 12 a.m. Hindi ito sinama sa final reports. Pero may isang incident na hindi na nila kayang itago. 2016, isang estudyante ang nakaligtas. Ayon sa sworn statement niya, sinadya niyang hintayin ang oras. Alam na raw niya ang kwento o ang urban legend ng university at hindi siya naniniwala. 11:59 p.m. Tumunog ang phone niya. Unknown number. Pwede ba kitang maging Valentine? Hindi siya sumagot. Hindi rin niya binura. Pero may sumunod na mensahe kahit hindi siya nagtatype ng kahit ano. Nakalagay, hindi mo na kailangang sumagot. Sinabi niyang may naramdaman siyang biglang lamig sa kwarto. Parang bumigat ang hangin. Parang may ibang presence. Tumawag ang number. Hindi niya sinagot. Pero may voicemail. Pag-play niya, boses niya mismo ang naririnig niya. Paos, takot, parang ang tagal nang umiiyak. Nasaan ka na? Nang magising siya kinabukasan, laking pasalamat niya kasi buhay pa siya. Pero may nawala sa kanya o kaya naman ay nagbago. Sa medical report nakalagay, patient reports inability to see own reflection. Tinanggal sa final copy ang line na yon. Pagkaraan ng ilang buwan, bigla na lang siyang nag-withdraw sa school. Walang paliwanag, walang forwarding address, walang communication kahit kanino sa mga classmates niya. At dito nagiging mas mahirap paniwalaan ang kwento. Ayon sa IT logs ng university, may isang phone number na lumalabas tuwing February 14. Iba-iba ang format, iba-iba ang digits, pero parehong signal source. Hindi raw ito galing sa kahit anong telco tower. Sa notes ng isang technician may sulat kamay. Parang galing ang signal sa loob ng campus. Pagkatapos ng 2019, biglang tumigil ang mga insidente. Walang bagong kaso, walang bagong report. Hanggang sa 2022, nang isang may bagong estudyante ang nag-post sa social media. May weird text akong nakuha kagabi, 11:59 p.m. Valentine's Day prank ba to? Ilang minuto lang ang lumipas, nabura ang post. At hindi na muling nag-online ang account na yon. May nag-print na lang sa uni papers namin after a week that she passed away
at nakaburol somewhere. Hindi to na balita, walang article, walang press release, walang details. Pero kung tatanungin mo ang mga matagal nang naroon, sasabihin nila, walang nakakaalam kung sino ang gumagawa ng mga yon. Hindi sila sigurado kung tao o multo ba siya. Isa raw itong naiwang presensya, nabuo sa paulit-ulit na gabi ng pagiging mag-isa, ng pagtanggi at ng mga Valentine's Day nang walang kasama. At ayon sa official warnings na ipinapasa-pasa pa rin hanggang ngayon, kung February 14, kung mag-11:59 PM na at mag-vibrate ang phone mo, huwag mong sagutin. Or better yet, make sure na may kadate ka sa Valentine's. For the last 17 years, every 2 years may mga freaky deaths sa university. Ngayong 2026, ang anticipated ng mga students na susunod na incident. As I write this letter, wala pa po akong kadate sa Valentine's. Miss 11, would you be my Valentine's? Thank you for watching, Mambabarang and friends. Please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell for more scary stories.